Tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Ito po mga nakuha lang po natin dito sa Twitter. Mga latest po to kasi pagbukas ko pa to baka matabunan na eh. May bago na namang mga balita. Ang bilis po ng mga panyanyaring ngayon. Ang bilis po ng mga balita ngayon, no? Kababalita pa lang meron ng mga development na kakaiba. So ang gagawin natin dahil marami po, parang reaction lang, hindi po tayo magtatagal sa mga balita. Maraming balita para masalang natin lahat. Okay. So Quadcom napaikot ni Trillanes sa PRRD bank account. Yung AMLAC po nagsabi na hindi po sa kanila galing yung pinakita ni Trillanes na bank account ni PRRD. Kung hindi sa kanila, kanino galing? Ngayon, uh, si BP Sara po, si Gadon, ipapa-impeach daw lahat ng Supreme Court Justice pag hindi na-disbar si BP Sara. Alam niyo, takot na takot po sila, maski si Trillanes. Pag may nangyari daw, nakikita ko eh, pag may nangyari kay BP Sara, ay kay BBM, ang presidente natin si BP Sara. Alam niyo, takot na takot sila kay BP Sara. Pati lahat ng congressman na yan. Alam nila eh. Baka may mangyari. Hindi naman, kahit natural cause, di ba? O, pwede naman yun eh. Tsaka, alam nyo, pag nakita na po ng mga tao yan, talagang kukwestiyonin ka na eh. Bakit ayaw mo magpa-drug test, ayaw mo mag-hair follicle test, di ba? Nagko-question na po yung mga tao eh. Tapos si ano rin po, pumapalag na po no yung mga Philippine Chambers of Commerce. Mga samahan po ba ng mga kasi itong mga politiko natin mag-all out, nag-all out war po eh laban kay BP Sara eh, no? Lalo na po yung mga congressman. All out war na sila ngayon. Yan po, may mga pera lahat yan. Ang problema, di ba? Ang nawawasak po ayon kay Lacson. Kasi miyembro ng Philippine Chambers, yung samahan po ng mga negosyante. Yun ang inaaray nila. Yung lahat ng possible investor sa Pilipinas, malabo pong pumasok pag nakikita yung away na yan ng President at Vice President. At hindi po simpleng si Vice President Sara Duterte po, no? Alam ng mga tao na hindi simpleng Vice President, hindi yan katulad ni Lenin na tokes-tokes lang na lutang. Ito talaga sinusuportahan ng mga tao eh, no? Kaya marami po diyan sa Quadcom. Marami diyan sa Quadcom o sa mga congressman na kitang-kita, hindi lang sa Quadcom pati yung anong tawag doon sa yung Committee on Good Governance. Karamihan diyan baka matalo sa eleksyon eh. Okay. Usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, ito, kung ano na lang yung nauna. Ito po ang nauna sa ating galit na naman po si Gadon. No? Nag-file po siya ng disbarment case ngayong umaga dito kay BP Sara pero nagwawala po sa labas. Ang sabi po ni Gadon, kung hindi nila i-disbar si Sara, I will file an impeachment versus all the justices. Grabe. Ang lupit mo talaga, Gadon. Alam mo si Gadon, no, yung parang spoiled na kung anong gusto. Pero si Gadon po ang pinaka
wars na makikita na yung kumbaga, pinakamalaking contrast parang katumbas niya si ano, si Castro, si Franz Castro, isang convicted criminal na nagpapakulong ng mga alagad ng batas, 'di ba? Mga, women of law. Nagbayad si Trillanes kay Lolo Mets, fact check yung pagkakahuli na niya noon sa Okud, heist. Share ko lang naman, muntik nang ma-suspend account ko. Sa Meta. Ganyan talaga eh. Okay. So, Sigadon po yung talagang taga-atakdog talaga na consistent eh, no? Pero sarap na ng buhay niya sana, no? Kaya lang kinakailangan niyang umatake ngayon. Eh, yung eto po na po vlogger ng ng BBM. Inggit lang sila kasi hindi nila kaya yung views. Ako okay lang kasi hindi naman talaga sanay yung mga tao. Wala kasi akong ginagawa doon. Pag naroon kasi ako nag-e-enjoy din ako eh. Nakikiusap-usap lang ako sa mga tao. Okay. Eto naman po, no, iwan na natin si Gadon. Parang wambo na si Gadon. May nagtanong po kanina sa press con ni BP Sara. Taga-Rappler pala yun, no? Kasi tinanong ano po masasabi nyo tungkol po sa, eto po, pakinggan natin 1 minuto lang naman to. Sir Bons Magsumol of Rappler pala po. He's asking for your reaction based on a BBM COA joint circular. OVP and Delta po violated a rule on confidential funds that you allowed. Okay. So, nagtatanong yung isang reporter na meron pong taga-Rappler na reporter na nagsabi na binabiolate daw ng OBP. Ayon dun sa reporter ng Rappler, yung joint circular, etc. ng DBM at COA. Sabi ni BP Sara, sabi ni BP Sara, sino ba yun hindi ko kilala yan eh. Bakit ako magre-react? Di ba? Hindi ko naman kilala yan. Hindi, COA ba yan? Hindi naman COA yan eh. Yung pala, reporter lang ng Rappler. Ano ba? Ayan yung problema sa media eh, no? Tatanong mo yung sinabi ng Rappler. O kaya binutata sila ni BP Sara. Tignan niyo yung sagot ni BP Sara. No, I will not comment on the assessment of the diba? No, I will not comment on the assessment. Kung ang nagsasabi lang kung sinong tao at hindi taga-COA, bakit magko-comment si BP Sara? Kahit nga congressman eh. Hindi naman sila COA. COA lang. Paulit-ulit na rito, COA lang ang pwede magsabi na may anomalya sa paggamit ng o yung dun. Kasi ngayon yan na yung sinasabi nila eh, no? Yan na yung sinasabi nila na yung disbursement officer binigay sa security officer, may paglabag daw doon. Sino may sabi may paglabag? Confidential fund yung pinag-uusapan. Sino may sabi may paglabag? Yung pala reporter lang na Rappler. Bakit nga naman magko-comment? Ang talas po ni BP Sara ngayong mga panahon na to. Abogadong-abogado po, gamit na gamit niya yung pagiging abogado niya. Meron lang akong natutuwa na nabanggit ni BP Sara. Hindi ko alam kung sinasarcastic niya si Tatay Digong o totohanan o natutuwa siya eh. Kasi imbis na daw suportahan siya, sabi daw sa kanya, kaya yan ni Inday Sara. Imbis daw nasabihin sa kanya ni Pierre, kailangan mo ba ng mga abogado? Kailangan mo ba ng tulong? minsan di mo rin maintindihan si BP Sara.
'Pag aalokin yung tulong niya ng mga kapatid, sasabihin, "Kaya ko na 'to." 'Pag hindi nag-aalok ng tulong sasabihin, "Uy, baka nasosobrahan kayo sa ano, sa pagha-hide, baka mawalan na ng tao rito, hide kayo ng hide." Thank you very much kay Hil Remigio na nagbigay sa atin ng $999. Yan, okey. Punta tayo rito kay Grace po. Eto talaga si Grace po, last na 'to dapat na senador, eh. Last termer na siya, 'di ba? 'Pag natin iboto 'to, sabi niya, ah, bakit daw hindi tinaasan ng Senado yung budget ng OBP? Eto ang sagot, wala namang formal request ang OBP na taasan ng budget. Alam niyo, nagmumura ba? O tama yun. Alam niyo, Ma'am Grace po, mawalang galang na po, 'no. Ang alam po namin, ang binigay kasi nila 733 million. Sumunod lang siya sa ano, sumunod lang yung mga senador dito sa House of Representative. Yung House of Representative, kaltas na 'yan. Ang original po ay, 2 billion mahigit, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, 2.1 billion o 2.3 billion. Basta gano'n po yung original na hinihingi ng OBP. O bakit mo sasabihin na nung tinanong ka na ayon kay Grace po, ayan 'no, walang formal na hiling ang opisina ni Vice President Sara Duterte na taasan ang budget ng Office of the Vice President. Kung walang formal na kahilingan, 'di dapat ang budget niya 2.2 billion, 'di ba? Kaya nga, kung di naman po masamang-masama yung sinabi, paalala ko lang po sa mga ano, kung kaya naman po natin, kung basta ganito po, kung di naman ako binabastos o minumura ang mga Duterte, okay lang. 'Pag mga, paalala lang po sa ating mga anong tawag diyan, sa ating mga moderator. Kung 'yan mga bastos at wala na, pero kung magkaiba lang po tayo ng mga pananaw sa buhay, hayaan niyo lang po kasi marami kong nako-convert. 'Yan po, tiwala ako diyan, Mga ilang pakinig lang, 2 linggo lang makinig 'yan, mako-convert ko na 'yan. Kasi 'pag bumalik 'yan dun, 'no, may nagpakape, teka muna. Ayan, na-jacketan ko na 'yan, si ano. Okey, balik tayo dito kay Grace po. Anong klaseng katwiran 'yan? Wala naman daw formal request ang OBP na taas ang budget. Ang budget niya nga, ang budget nga ng OBP hinihingi 2 billion, Ang binigay mo 733. Anong sinasabi mong hindi nag-request ng budget? Hindi ko maintindihan utak ni ano, ni Grace po, Ang ibig mong sabihin, yung budget na galing na kinaltasan ng, House of Representative, yun yung gusto mong humingi pa? Hindi nagmakaawa si VP Sara sa House of Representative. Gusto mo sa'yo magmakaawa? Okay, eto pa po isa. Pagkakasakit ng ilang OBP officials matapos sumailalim sa investigasyon napansin. Tindi talaga nitong Ortega, 'no? Alam nyo, COA na kayo, ngayon gusto nyo pa maging doktor? Bakit nyo papansinin? Eto, para sa kaalaman mo, Ortega, at sa mga young guns. No, kung hindi kayo doktor, huwag kayong ipinagbabawal po ang magsalita, no? Ng tungkol sa mga pagko-comment, tungkol sa mga sakit-sakit kung wala kayong background sa medical.
Yan po. Yung abogado, pwede ka pang mag-comment, babarahin ka lang ng abogado. Pagmumukahin tanga ka lang. Pero, never manliligaw kayo eh. Never po dapat na nakikialam kayo sa mga medical. Unang-una, pinalalabas nyo ba na yung mga tao ay pinipeke ba nila yung kanilang mga naging sakit? Eh kahit kayo sumalang doon, magkakasakit talaga kayo. Biruin mo yung yung Kesolaica. Nagkasakit ba siya habang nasa ano? Sinagot niya lahat ng gusto niyong itanong. Pinakontempt niyo pa rin. Okay pa rin siya. 'Di ba? Pinakontempt niyo siya, okay pa rin. Kailan siya hindi naging okay? Nung ililipat na siya sa correctional. Tapos sa tingin niyo ba, tinanggap niya bilang abogado na may hatol ang komite niyo, no? Tinanggap niya na 'yun kahit masama ang loob niya, humihirit siya, hindi niyo pinagbigyan. Pero nung nag-correctional na kayo, talagang aatakihin ka kung may mga sakit ka. Correctional? Hindi yung ano eh. Alam niyo sa totoo lang, ako, hindi yung correctional dadaling ka, yung abogado ka, magaling kang abogado, alam mong mali yung ginagawa sa'yo pero wala kang maggawa. Alam mo, Ray Cruz, eto no, kulang kayo. Kung gusto nyong ipakalat yung ano ni Captain Dado, hindi ko alam kung kasama ba siya sa EDSA o ano eh. Makipag-ugnayan po siya sa mga nananawagan para isa lang, no? Kasi hindi ko alam kung saan ba siya nananawagan, sa EDSA rin? O may EDSA na, nag-e-EDSA ng mga tao eh. Hindi ko maintindihan kasi Ray Cruz. Ewan ko kung bakit kung ano po yung ano, kung ano yung pinopromote mo. Kasi kami nasa EDSA eh. Kung meron po siyang pupunta po siya sa EDSA, pupunta siya kung saan, okay din po, wala naman pong problema eh. Pro Duterte ba siya? Di pupuntahan rin namin. Pumunta kami ng veterans, pero yung kami mananawagan, hindi po kami nananawagan ng sinasabi ko lang po namin dito, sensya na para lang maunawaan ang mga vlogger po, no? Nagsasabi lang po kami ng mga nangyayari. Ako, ewan ko sa ibang vlogger, no? Ako po, wag niyo na, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wag niyo pong, bakit niyo po buburahin? Hayaan niyo lang po kasi sinasagot ko, paano niya maririnig yung sagot? Sinasagot ko naman, hindi naman siya nambabastos eh. Yun po ang pakiusap ko sa mga moderator. Bakit niyo po buburahin? Eh di, mapapakinggan niya pa ba ako? Sinasagot, wag niyo po sobrahan. Pagbastos lang. Kahit po kinokontra ko, okay lang yun. Okay lang po yun eh. Kaya ko. Yun po yung format natin. Please lang po, no? Ito isang ano lang po sa mga moderator. Please lang po. Ang format ko rito, magtatanong yung mga tao, mag-pre kayo na magko-comment, 'di ba? Pre po kayong magko-comment. Pero wag po niyo pagka-kontra po sa utak niyo. Bale taktakan po rito eh. Hindi naman po nambabastos. Oo nga po, ang tinatanong niya yung hindi naman yung kay Dado yung sinasabi ng tao. Nagmura ba yung binura nyo? Etong tao na to, ang sinasabi niya yung kay Dado, sinasagot ko nga siya, tapos binura nyo. Yun lang po. Ano nyo na lang po. Pakibalik na lang kung sino man po yung nakapagbura. Pakibalik nyo na lang. Hindi ko kasi alam kung ano eh.
Hindi ko po ganito po 'yun 'no, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ah, ganito po, okey? Huwag niyo po kaming sabihan dito na ipanawagan namin yung panawagan ng ibang vlogger. Kanya-kanya po 'yan, 'di ko nga alam kung ano yung pinapanawagan tapos sasabihin niyo na ipanawagan ko, 'di ba? Ako po, ganito ako manawagan, kung hindi ako pupunta sa event, hindi ako mananawagan, okey? Ha? Hindi, yun lang po ang ano natin, binura ko kasi sabi niya, hindi daw totoo na senyorita daw kayo ni Sir Am nagsisi senyorito. Dapat sa totoo lang tayo okey na, natawa na ako. Ganito po, 'pag pupunta ako sa event, dun lang po ako mananawagan kasi nahihiya po ako. Maraming salamat sa'yo, Asartalo. Natawa ako dun. 'Di po ba? 'Pag ako po pupunta, dun lang po ako mananawagan kasi ibig sabihin po kasi nun, napag-aralan ko na yung event, okey 'to, puwede ako rito, puwede akong manawagan kasi naroon ako, eh. Pero yung mananawagan ako na, "Pumunta kayo ro'n, pero wala ako," hindi ko po gagawin 'yun. Ayan po, ako hindi ako mag-iimbita 'pag wala ako. Maraming rally hindi ako nag-iimbita kasi hindi ako makakapunta, eh. Pero once na pupunta ako, punta tayo sa veterans, kasi nariyan ako. Punta tayo ro'n sa EDSA kasi naroon ako. 'Yun po, 'no? So, paglilinaw ko lang po 'yan do'n sa mga nagsasabi rito may ganitong vlogger nananawagan. Teka muna, panonoorin ko muna kung ano yung panawagan. Kasi mahirap po 'yun, eh. Kasi 'pag tinanong kayo, 'di ba? 'Pag tinanong kayo, "Ay pinapunta lang kami ni Badong dito." Asan si Badong? 'Yun yung sinasabi ko, eh. Kaya kaya 'yun, yung mga nagiging katiwa-tiwala yung mga vlogger na naroon sa EDSA, naroon sila, eh. Nananawagan sila, "Punta na kayo rito." Nariyan kami. 'Pag ikaw hindi ka nagpupunta ro'n tapos mananawagan ka, duda muna, "Puta, ba't nananawagan 'to, hindi naman pala siya pupunta." Okey, punta na po tayo rito sa iba pa. Just in, eto po nakakatuwa. Si Sara Duterte naman po, si VP Sara, magsasampa ng kasong kidnapping, robbery, at disobedience laban sa ilang opisyal ng pulisya. Kasi sinampahan sila, eh. Opo, nakatulog na po ako. Sinampahan po si VP Sara, sinampahan ng Quezon City Police 'no. Oh, may buwelta po siya, sasampahan niya naman ng po siya, matindi 'to, kidnapping, robbery at disobedience. Sa kanya ano lang, assault, eh. Yung assault putya ano lang yun, 'di ba? Eto kidnapping. Oh, mahirap po yung abogadong magaling at vice president hindi natatakot. Katulad niyan, ayan, 'di ba? At tatanggalin ko na 'yan kasi wala namang sense yung sinasabi niya, 'di ba? Pero yung mga nakakapagtalo, hindi yung ano talaga yun, eh, self-confessed daw, eh. Okey, eto yung QCPD, nagsampa rin po ng reklamo na formal ng sinampahan ng kaso ng QCPD. Kaya ang daming naganap habang nasa EDSA ako. Formal ng sinampahan ng kaso ng QCPD sina Vice President Sara Duterte, Vice Presidential Security Protection Group Officer Colonel Raymond Lachica at iba pa.
mismong si QCPD Chief Colonel Melencio Buslig ang nagtungo sa QC Prosecutor's Office para maghain ng reklamo kasama si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, hepe ng QCPD Medical and Dental Unit na tumatay yung complainant sa kaso. Iyan. Kaugnay ito na nangyaring insidente noong Sabado. Yun po yun, no, yung nakita natin. Pero grabe naman, direct assault, disobedience to authority. Vice President, authority kayo ng Vice President. Di ba? Alam niyo po, QCPD, kung sana marunong kayo yung marunong tumingin sa otoridad, hindi sana mangyayari yun eh. Vice President, yun ang problema eh. Dapat kasi non-partisan kayo. No? Sa totoo lang po, non-partisan kayo dapat eh. Kung non-partisan kayo at Vice President yung nagsasabi sa inyo, malamang sumunod kayo. Pero dahil parang yung kapulisan natin eh, iba yung takbo ng utak. Sino pong hindi susunod na pulis kung non-partisan siya sa Vice President ng Pilipinas? Ikakatwiran niya lang sa general niya. Vice President po to ng Pilipinas. Oh. Huwag kayong mag-alala. Kaya daw ni Inday. Sabi nga ni Tatay Digong, kaya niya. Hindi. Hindi ko alam kung saan inihahanda ni Tatay Digong kung ako ang teorya ko dun sa mga sinasabi na yun ni Tatay Digong. Inihahanda niya kung gusto mo talaga maging presidente. Yan. Daanan mo yung mga pinagdaanan ko para madala ka. Matigas ulo mo ha. Sabi ko, wag ka na magpresidente ha. Pero sa totoo lang naman po, naisip na po ni BP Sara yan. Kung ngayon nga, Vice President siya, tignan nyo ginagawa sa pamilya niya. Pangalawa siya sa pinakamataas na tungkulin. Paano kaya kung hindi siya tumakbo at nanalo yung mga, di ba? Gaano naka-worse ang mangyayari? Okay, ito po ang nakakahiya na sa Quadcom. Alam nyo, hindi na po nila, ito yung nakakahiya po to. Ini-entertain pa rin nila si Trillanes hanggang ngayon na parang resource person, di ba? Pero alam nyo po, pag yung resource person yun nagpakita na ng dokumento na hindi tama, katulad po nito sa AMLAC, tahasan po sinabi ng AMLAC, we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes. Tignan nyo, yung palang mga bank account, di umano ni PRRD, ay hindi pala galing sa AMLAC. Kung hindi galing yan sa AMLAC, sino may gawa nun? Dinideny din ng mga bangko. Di ba sabi ni BP Sara? Tinanong niya yung mga bangko. Ano yung mga account na yan? Kaya, pag ganito po yung resource person mo, si Trillanes, basic po yun. Kung patuloy nyo pa rin po, ano yan? Ganito po kasi, no, sa korte kasi, kaya po ang mga witness sa korte, inuuna pong itest ng mga abogado. Once na yung testigo mo, napatunayan mo na nagsisinungaling sa isa, hindi na pwedeng maging katanggap-tanggap yan. Alam nga naman sabihin na, dyan lang naman siya nagsisinungaling. 90% na sinasabi niya totoo. Paano mo nalaman na 90% na sinasabi niya totoo?
wala pong ganun. It's either ang suspect is either ang isang testigo ay kapanipaniwala sa lahat or hindi siya kapanipaniwala. Pagdating po sa korte, dalawa lang. Is either kapanipaniwala ka or hindi ka kapanipaniwala. Hindi po pwedeng mas marami sa sinabi niya ay totoo kaysa sa mali. Mali po yun. Ngayon, Quadcom, anong gagawin nyo sa mga pinakita? Dahil dyan, pagdududahan mo na ngayon, Matobato, Las Cañas, o di ba? Yun yung sinasabi. Sabi ni PRRD, ano yan, superhuman? Lahat, di ba, lahat. Naroon siya sa mga operasyon ng PRRD, naroon sa mga operasyon ng drug lord, naroon sa lahat ng operasyon naroon. Sa madaling salita, napapatunayan lang po na walang credibility. Ngayon kung walang credibility at siya pa rin yung pangunahin ninyong testigo. Di ba? ang Quadcom na mismo ang nawawala ng kredibilidad sa tao. Yun eh. Yun yung risk. Yun yung risk na tinitake ninyo habang sinasalang nyo si Trillanes. Kasi kung ako yan na napatunayan na, strike out na natin yan. Sabihin ko, wag na natin imbitahin si Trillanes o kaya i-contempt. Iko-contempt ba nila? Yun, hinala lang nila pag naghinala sila. Tingin ko nagsisinungaling ka Ko-contempt na kita. Kakabahan na yung tao O, balik tayo ron sa isa. Kay Zuleika, ganun di ba? Cool na cool, tinanggap yung parusa niya na kinontempt siya. Pero ang di niya na matanggap yung ililipat siya sa correctional. Hindi niya talaga matatanggap na yan. Ikalawa, yung isa. Nakita niyo naman yung ginawa ni dinidebate, nililito talaga ni Luistro. Ano kaya nahitan ni Luistro sa panlilito? Personal? Natuwa siya natuwa siya na may hinimatay sa kanya. Hindi po nakakatuwa yun. Pag hindi worthy nakadebate, hindi po nakakatuwa. Di ba? Makikipagdebate ka sa mga alam mong, alimbawa ako, makikipagdebate ako kay ninyo. Masisiyahan ba ako pag nakipagdebate ko, alimbawa kay ninyo? Hindi. Kasi hindi mo kalibil Walang challenge. Di ba? O kaya makikipagdebate ka kay Mike Abe. Wala pong challenge. Hindi po ako masisiyahan. Si Luis True, parang tuwan-tuwa siya na hindi naman nakaporma kaya kay Tatay Digong. Pinaikot siya ni Tatay Digong. Alam na ni Tatay Digong yung flow of thoughts niya Tatanungin ng mga general, sabay isisiruin. Inaamin nyo ba na yung pananagutan nyo? Sinabi na nga ni PRRD, ang guilt is personal. Pwede nyo bang aminin yung pagkamatay ni iba lang yung sinabi ni Luis Tro, hindi lang si Kian. Ganun din yun Di ba? Pinaikot siya. Kaya nga si Luis Tro, bistadong bistado. Mukha siya matalino sa mga bobo. Correct. Para ka nakipagdebate sa grade 1. Yan. Si Mike Abe, kala nyo ba makikipagdebate ka rin? Siyempre, ilalampaso ko yan. Ang problema, anong magiging ko ron pag nalampaso ko yung si Mike Abe? Alam mo na nga kapasidad ni Mike Abe. Yung mga tipo, halimbawa lang yun, kung masaktan siya, tamunin ako. Magbibigay ka pa rin ng 200,000 bago kita patulan. Enlighten me. Enlighten me, Luis Tro. Puta pa na enlighten. Siguro nabubuhay sa kadiliman. Ito po, si Pampilo Lacson. Magaganda yung punto ni Pampilo Lacson. Una, kinote niya si
Lee Kuan Yew. Sabi raw ni Lee Kuan Yew, if the elephants fight, the grass will suffer. No? Pag nag-away ang mga elepante, magdurusa yung mga damuhan. Correct. Ganda, no? At tayo daw, mga Pilipino, naglalaban yung dalawang pinakamataas na pinuno. Tayo yung mga Pilipino, tayo yung grass. Tayo yung natatapakan. Tayo yung nadudurog sa pag-aaway ng dalawang pinaka makapangyarihang tao sa Pilipinas. Tama naman siya ron. Tapos bilang Philippine Chamber of Commerce member, kasi yung negosyante sila, sa mga damo tayo. Nangangamba rin yung mga negosyante natin, no, dahil sa nangyayari to. Kaya yung mga politiko lang naman hindi nangangamba kasi may pera sila, ano mang mangyari. Nagtotodohan na sila eh. Pero ang kawawa, mga negosyante, negosyo. Pag nagbagsakan yan, walang pumapasok sa atin na investor. Alam niyo po, kung ang presidente po ng Pilipinas marunong mamuno, marunong maging magpresidente, hindi magaganap doon. Una, hindi siya Vice President yan, tigilan nyo yan si VP Sara. Saka kaka-confidential fund nyo. Martin, gusto mo mag-ano ka lang, hayaan mo lang si VP Sara. Yung ba naunawaan? Pag naging kalaban natin ng mga Duterte, yan na nga po nangyari. Nananahimik si Sara, sabi nga ni Sara Duterte. Kung hinayaan nyo lang ako magtanim sa DepEd, yung ginagawa niya lang, gusto niyang iangat yung education eh. Nagsasuffer na tayo sa kagagawan nila sa funds. Di ba? Kaya nananawagan si Ping Lacson na de-escalate the tension. Apektado yung mga negosyante. Tapos nakikita nila yung people power, EDSA revolution. Alam nyo, tatanga-tanga lang yung mga vlogger na nagsasabi na walang patutunguhan yan. Ilan ng dalawa na pong anong tawag dito? Dalawa ng EDSA 1 revolution veteran yung nakakausap ko. After na ma-assassinate si Ninoy, hindi agad milyon. Imagine niyo yung timeline. 1983. Pero nagsimula na pong magkaroon ng mga rally. Tandaan nyo, galing ang Pilipinas sa martial law. Walang rally-rally nung araw. Kontrolado ni Marcos lahat ng media, etc. Wala namang social media pa noon. Unti-unti. Ngayon, nasasanay na yung mga tao nagrarally na. May mga rally na, hindi na mapipigilan. Di ba? Sanay na sila na mag-redress ng kanilang grievances. Etong nangyayari sa EDSA, katulad ng sinabi ko kahapon sa ating vlog, maaari nyo kaming kantsawan. No? Na maski maka Duterte nangangantsaw. Kasi wala kayo doon eh. Doon kasi, punong-puno ng pag-asa yung mga tao. Yung at least may ginagawa kayo eh. Di ba? Hindi kami tagapanood. Yun po yun eh. Nabasa ko one time. Ang mga uri ng tao pagdating sa history, ganito. May mga tao na yung parte ng kasaysayan, di ba? Parte gumagawa ng kasaysayan. At may mga tao na nanonood lang.
kung ano yung nangyayari. So, anong gusto nyo? Maging part kayo ng history o manood? O may mga tao pa na ini-ignore nila yung history. History in the making to eh. Yung nagaganap sa EDSA. Ano man ang kahinatnan yan. Magiging parte po ng history yan balang araw. Ano man mangyari kay BP Sara, kay Bongbong Marcos, etong mga pagkilos sa EDSA, magiging bahagi yan. Kaya mamimili lang kayo eh. I-ignore nyo ba yung nagaganap na history? Ikalawa, magiging taganood lang ba kayo sa kaganapan ng history? O ikatlo, magiging bahagi kayo ng kaganapan? We choose to be part of history. Wala kayong magagawa. Kantsawan nyo man kami na bakit kayo punta ng punta ron. Ako pa pinakatamad. Tamad ako eh. Sa mga punta-punta dyan. Di ba? Kita nyo kay OJC, yung isang linggo yata sila sa Liwasang Bonifacio. Ilang beses lang ako nagpakita ron. Pero ito alam ko, there's something here eh. Nakaka-attract ka eh. May mga taong pumupunta eh. Out of their own. Wala silang grupo. Hindi sila pumipila sa kainan. Sila yung mga taong naroon, gusto nila maging bahagi. Natutuwa sila, nanawagan tayo pag nakita nila ako nagpapapicture. Yun ang importante. Maraming picture. Nakakalat na sa Facebook ang picture. Yun lang pa. Pero ito, yan yung sinasabi ni Lacson. No? Kaya lang, sino yung mamamagitan? Yun yung problema ni Lacson. Sino yung mamamagitan kay BBM between the Marcoses and the Dutertes? Wala eh. Ang sabi ni Lacson, ang suggestion niya, Senate President. Ang problema, yung Senate President, bias na eh. Hindi papayag si BP Sara na siya yung mamamagitan. Dapat mga tao na nakikita nila na neutral. Hindi ko alam eh kung yun nga yung de-escalate lang. Simple lang po 'yan, no? Hindi nila kinakailangan mag-usap. Ako ang suggestion ko lang ganito, no? Gusto niyo ma-de-escalate 'yan lahat? Mawala yung tension lahat, mawala yung tension. Tigilan niyo yung investigasyon diyan sa Quadcom, etong investigasyon kay BP Sara. Manahimik lang, wala lang magsasalita na. Tapos, kaya ba ng ego yan ni Martin na tumigil? Hindi niya kakayanin yan. Yun lang yun. Si BP Sara, hayaan nyo silang magtrabaho sa Office of the Vice President. Nakikita ko si BP Sara, trabaho. Si BP Sara, ang gusto niya magtrabaho. Hiramin lang natin yung kay Bongo, kay Senator Bongo. Ambisyon niya magtrabaho. Tsaka manapak. Hindi. Real talk po. Tigilan nyo lang yan. Kahit walang mamagitan. Tumigil lang sila. Tigilan nyo lang sa kaka-atake. Hayaan nyo lang magtrabaho siya bilang Vice President. Ang trabaho naman niya, hindi nyo kasi mapipigilan eh. Sa totoo lang, hindi nyo po siya mapipigilan na maging presidente. Kaya kung gusto nyo talaga ma-de-escalate, tigilan ni Martin yung ginagawa nila sa House. Yung Quadcom mo, tignan nyo. Bistado na kayo. At eto po, dito po natin tatapusin ang ating talakayan. Sabi ni BP Sara, ito yung tinatanong daw yung si Marbil
tungkol sa death threat kay BP Sara at wala daw silang alam. Ito po ang sabi ni BP Sara, nakakahiya sa buong mundo ng Philippine National Police, which, by the way, has intelligence funds, di alam ang pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na mayroon tayong police na hindi nila alam ang threat sa Vice President. Huwag silang magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng PNP. With that, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaction. Yan, no? Okay.